Oh, sarip na. Sir Ruben? Ikaw? Ikaw ang utak ng sindikato? Anong pinagsasabi mo? At anong sinasabi mo ako ang utak ng sindikato? Huwag kang magmaang-maangan. Tinutukan mo ako ng baril. Akala ko kakampi kita. Yun pala, kalaban ka. Kinasama ang baril mo? Seryoso ka? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako basta-basta kinakasa ng baril ng kung sino-sino lang. Ngayon, ako naman. Sige! Magpatayan kayong mag-ama! Dahil ang mabubuhay sa inyo ay siya kong papatayin! Nicole! Sarip na! Salvasyon! Ang babaeng lumalaban sa masasamang loob na nagasik ng kasamaan, subalit kakampi at takapagtanggol ng mga taong naapi. Sarip na! Salvasyon! Matapang at galit sa mga taong lumalabag sa batas at ipinagtatanggol ang katotohanan. Sarip na! Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sarip na! Salvasyon! At ngayon mga kaibigan, narito ang dulang pinamagatang Sarip na! Salvasyon! Wala akong panahon para makipaglukuhan sa'yo. Lalo na ako. Isa ko na negosyante, ha? Ake mahalaga oras ko. Wala ko pala sa kalukwas iyo sinasabi para maniwala ka. Ngayon para maniwala ka sa sinasabi ko, pumunta ka sa bahay ko kung gusto mo, ha? Ano? Papupuntahin mo ako sa bahay mo? Samantalang hindi kita kilala? Kung yun lang ang paraan para mapatunay ko sa'yo na totoo sinasabi ko. Ha? Totoo sinasabi ko. Maniwala ka sa akin o hindi. Ako, ewanan ko sa'yo at least ko, ha? Para maniwala ka sa sinasabi ko. Punta ka na sa bahay ko. Ayun, nagsialisan ng mga pulis para iligtas sa mga pasahirong nadukot na hawak ng mga bandido. Paano sir? Kung dito pa kayo sa presinto maiiwan ko na kayo kung ganyan. Teka muna, saan ka ba pupunta? Maghanap na po ako ng trabaho. Kagad? Baka dugo mo yung braso mo, sariwa pa yung sugat. Daplis lang ho yun, sir. Kahit daplis lang yan, makirot pa rin yan. Ang mabuti pa ay sumama ka na sa akin at ihahatid muna kita sa bahay bago ako dumiretso sa opisina ko. Sandali lang. May tumatawag sa cellphone ko. Hello, Gob. Kayo pala. Magandang umaga. Ganun po ba?
Pasensya na ako kayo, Gom. May emergency lamang ako kaya hindi ako nakatawag sa inyo. Oo, sige. Oo, Gom, buti ito nga, papunta kami dito sa presinto para rescue yung iba pang na-hostage ng mga bandido. Oo, Gom. Oo. Sige. Dadaan po ako dyan. Mamaya. Pupunta lamang ako sa opisina ko at saka ako kayo pupunta dyan sa Kapitolyo. Kumusta na kaya ang apo ko ngayon? Nasaan na kaya siya? Hindi man lang tumawag o mag-text. Saan kaya siya tumutuloy ngayon? Sana tumuloy na lang siya sa bahay ng kanyang ina. Ayun naman kasing ina niya walang kaamor-amor sa anak. Dinamay niyang anak niya sa galit niya sa lalaking nakabuntis sa kanya. Tuloy, malayo ang loob ni Sarda sa kanya. Medyo mahapdik pa ang sugat ko. Kaya bukas na ako maghanap ng trabaho. Magsasearch na ako sa internet kung saang kumpanya ako pwedeng mag-apply. Mabuti na lamang at inalok sa akin Sir Ruben itong bahay niya. Napakabait talaga ni Sir Ruben sa akin. Saripda! Si Sir Ruben? Saripda! Sir Ruben? Narito po ako sa kusina. Saripda, may prospect ka na bang kumpanya na pag-applyan mo? Wala pa po. Mag-search siguro ko kung saan ako pwedeng mag-apply. Huwag ka nang maghanap. Oh? Sa iyo ko na ibibigay ang trabaho na matagal nang inaalok sa akin ni Gobernadora. Gobernadora? Anong ibig niyong sabihin? Gusto niya akong gawing sekretarya pero ayoko dahil abala na ako masyado sa aking negosyo. Hindi ko na mahanap yan. Ikaw na sana ang kukunin ko kaso meron akong sekretary. Hindi naman tama na tanggihan ko yung sekretary. At ikaw yung ipapalit ko sa kanya. Na maging sekretary ng gobernadora ng probinsyang ito? Oo, malaki ang tiwala ko sa iyo na magagampanan mong mabuti ang trabaho ang ibibigay niya sa akin. Sir, nagtitiwala pa rin ho ba kayo sa akin? Sa kabila ng pamimintang nila sa akin? Oo, malaki ang tiwala ko sa iyo na magagampanan mong mabuti ang trabaho ngayon. Naniniwala ako na kaya mo. Una, kung may pera ka, hindi ka na sana sumakay pa sa bus. Kung sana isa ka sa mga na-hostage. At pangalawa, nakalaya ka na sana kaagad dahil kaya mong tubusin ang sarili mo. Dahil may pera ka sa bangko pero nanganimpang buhay mo dahil wala kang pantubos sa buhay mo. Na kung hindi ka pa nakatakas baka hanggang ngayon hawak ka pa rin ng mga bandidong yun. At baka kung ano lang ginawa sa'yo. Pangatlo, kilala kita. Kilala kita, Saripda. Sanggol ka pa lang ay darong ka na sa bahay. Nakita ko ang paglaki mo't nasubaybayan ko. Matapang ka sa pagsasabi ng totoo, lalo na kapag inaaway ka noon ni Nicole.
Pero wala kang lakas ng loob na gumawa ng hindi maganda dahil likas sa'yo ang pagiging mapagpakumbaba at mabait. Salamat kung ganon, sir. Dahil hindi kayo naniniwala sa ipinaratang nila sa akin. O, paano? Dadali na kita sa opisina ni Gobernadora para makapag-usap kayo dalawa. Sir, hindi ko siya alam kung kaya ko ang trabahong ipapagawa niya sa akin eh. Ganito na lang. Pag-isipan mong mabuti ang trabahong ibibigay ko sa'yo. At pansamantala, babanggitin kita kay Gobernadora na ikaw ang irerekomenda ko sa halip na ako. At hintayin mo lang kung anong magiging desisyon niya. At sasabihin ko sa'yo. O bakit mo ako pinatawag? Kumusta ang mga papeles? Nailipat na ba sa pangalan ko ang mga ari-arian ni Papa? Oo naman. Bukas may bibigay ko na sa iyo ang mga papeles na yon na nasa pangalan mo na. Mabuti. Sa wakas, natupad din ang matagal ko ng pinapangarap. Ang mapasa akin ang lahat ng kayamanan ni Papa. Paano ang Kuya Ruben mo? Si Kuya Ruben? Sorry na lang siya. Total, wala naman siyang kainti-interes sa hasyenda. Di sa akin na lahat. Pasensya na lang siya. Huwag mong kalimutan yung pangako mo sa akin. Kung hindi... Huwag kang mag-alala. Dahil bukod sa porsyento mo na makukuha sa akin, ay ikaw pa ang gagawin kong tagapamahala ng negosyong bubuksan ko. Seryoso ka pala talaga sa sinabi mong negosyo. Ano bang negosyo yan? Mamayang uwian, dumiretso ka sa restaurant kung saan tayo madalas kumain. Magpareserba ka sa itaas. Doon tayo magkikita. Kumusta na kaya si Sarinda? Ang laki ng kasalanan ko sa kanya. Tabang si Ruben. Naniwala ako kaagad kay Nicole kayong hindi ko pa nakakausap si Sarinda. Sana ay bumalik na si Sarinda. Sana ay bumalik na siya. Ayun ang asawa ko. Nililibang ang sarili sa pamamagitan ng pagtatanim ng gulay sa bakuran namin. Dating ginagawa sa malaking bahay, ay dito na ginagawa sa aming bahay. Mabuti naman yun para malibre na kami sa ulam. Di na pumasok pa sa trabaho niya sa mansyon ni Don Simon. Densyo! Si Don Simon. Senyor Simon, kayo pala. Magandang umaga po. Si Don Simon. Kumusta na yung sinasabi? Pinuntahan kami dito. Bakit kaya?
isa si Saripda sa mga nahulsays ng mga bandido na naibalita sa TV noong isang araw. Oo, mabuti ka mo at nakatakas. At eksakto naman na sa kanyang pagtakas ay nakita siya ni Ruben. At si Ruben ang nagbalita sa akin sa nangyari kay Saripda. Naku ko. Dahil sa pag-alis dito ay kamuntik na palang mapahamak. Oo, at muli akong humihingi ng dispensya kung isa ako sa mga naniwala sa pag-aakusa nila sa kanya. Bakit naman ninyo sinabi yan, senyor? Lumabas na ba ang katotohanan na wala namang nawawalang milyones? Totoong may milyones, pero hindi totoo ang paratang kay Saripda na siya ang nagnakaw. Paano ninyo mapapatunayang walang kinalaman si Saripda sa pagkawala ng napakalaking halaga na yan? Ganito yun, Densyo. Tumawag sa akin si Ruben at siya ang nagkwento ng lahat ng nangyari kay Saripda. Makinig ka at ikikwento ko sa iyo. Ano kaya kung tatanggapin ko ng trabaho na sinasabi sa akin ni Sir Ruben? Saripda. Gising ka pa pala. Sir Ruben, kayo pala. Magandang gabi po. Hindi pa ba tatanungin kung bakit ako ginabi? Huhulaan ko muna. Sige, hulaan. Ginabi kayo, sir, kasi pumunta pa kayo sa bahay ng nililigawan ninyo. Naku. Tulad ka rin pala ni Papano. Wala nang sinasabi sa akin kundi manligaw na ako. Hindi nga ba? Alam mo, wala pa sa isip ko yung panliligaw na yan. Ano ho? Wala pa sa isip ninyo ang panliligaw? Ilang taon na ho ba kayo? 38. Oh, 2 taon pa pala eh. Magko-40 na kayo. Bakit hindi pa kayo nag-aasawa? O kaya kahit mandigaw man lang sana? Naku, Iha. Aabutin tayo ng hanggang umaga dito kung ikukwento ko sa iyo ang love life ko. Hindi ko pa nasabi sa iyo ang dapat sabihin ko sa iyo. Na ano ho? Pumayag si gobernadora na ikaw ang papalit sa akin sa alok niyang trabaho. Ho? Huwag kang mag-alala. Naniniwala akong kayang-kaya mo. Ikaw pa. Nakayanan mo nga ang trabaho sa asyenda. Ang trabaho mo lang kaya kay gobernadora, medyo magaan lang yan. Na trabaho. Mas magaan pa kaysa trabaho mo sa asyenda at higit sa lahat. Walang mga trabahador na mag-iintriga sa'yo. Nabusog ako. Salamat ang mas mabubusog ako kung ibibigay mo ng party ko. Ikaw naman, masyado kang nagmamadali. Okay lang sana kung maliit lang na halagang ibibigay ko sa'yo. Kahit kalahati lamang bibigay mo sa akin ngayon. Mas lalo kong gaganahan. Oo, bukas makikita mo na ang bank account mo ang kalahati. At ang kalahati sa susunod na linggo. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala. Sino pala yung inchik na nakausap mo ng isang araw? Yun ba? Oo, parang seryosong pag-uusap ninyong dalawa. Isa yan sa mga dahilan kung bakit tayo nagkita sa restaurant na to. Dahil gusto kong puntahan mo ang address na ibinigay sa akin at alamin mo kung sino ang nandoon. At pag may natanong sa'yo, sabihin mo
Hanapin mo si Mr. Wang Yu. Wang Yu ang pangalan. Pangalang Inche. Oo, at sabihin mo, pinapunta kita doon para ibigay sa iyo ang sinasabi niyang patunay sa sinasabi niyang katotohanan sa akin. Oo ba? Basta ba yung sinabi mo sa akin na bukas din ay papasok na sa bank account ko ang kalahati ng halagang ipinangako mo sa akin. Kailangan ko na palang tawagan sina Lolo at Lola. Siguradong nag-aalala na sila sa akin. Mabuti na lamang at iniwan sa akin ni Sir Ruben ang isa niyang cellphone. Gagamitin ko raw para matawagan ko sina Lolo at Lola. Teka, tatawagan ko na sila. Hello, Lola. Si Sarip na po ito. Saribda, ikaw na nga ba ito? Oh, Lola. Naku, Apo, salamat at tumawag ka. Alalang-alala na kami sa iyo ng lolo mo. Kumusta ka na ba? Nasaan ka? At bakit ngayon ka lang tumawag sa akin? Marami po kasi ang nangyari. At mamaya ko na ho ikukwento sa inyo. Ang mahalaga po sa akin ngayon ay makumusta kayo. Dahil ako man ay nag-aalala sa inyo ni Lolo. Sigurado ka na ba talaga na gusto mo ang trabahong ibibigay sa iyo ni Gobernadora? Oho, Sir Ruben. Sa katunayan, ay excited po ako sa bagong trabaho na ibibigay sa akin ni Gobernadora. Bakit ho? Ayaw ho ba ninyo? Kayo nga itong nagpakilala sa akin kay Gobernadora eh. Oh, bakit naman ho ganyan na lamang kalalim ang buntong hininga ninyo? Medyo delikado ang trabaho na gustong ibigay sa iyo ni Gobernadora. Isa pa, hindi ka pa naman mapipilit ni Gobernadora, kaya pwede ka pang tumanggi kung gusto mo. Ano nga ba ang trabaho na iaalok ni Gobernadora kay Saripda? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Saripda! Salvasyon! Mga nagbibigay buhay, sina Emma Dalupe, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tulong ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Saripda! Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Saripda! Salvasyon!